Kamusta mga katropa? Welcome back sa ating channel where we dive deep into the heart of Philippine politics with wit, wisdom, and a sprinkle of satire. Ako si #WalkWithLan at ngayon we're unpacking a story na talagang nagpapainit ng dugo at nagpapakilig ng puso, ang 47th birthday ni Vice President Sara Duterte sa The Hague, Netherlands. Pero teka, hindi ito basta birthday party with cake and candles. This is a celebration na puno ng drama, family, loyalty, at political chess moves na kahit si Magnus Carlsen magpapakamot sa ulo. Kamakailan nag-viral ang video ng birthday ni VP Sara surrounded by family, allies at supporters sa isang restaurant sa The Hague. Pero bakit nga ba siya nasa Netherlands? Ano ang kwento sa likod ng kanyang cozy family reunion? Kasama si former President Rodrigo Roa Duterte sa ICC Detention Center, at bakit may mga rally na nangyayari sa labas ng kulungan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Is it a political stunt, a heartfelt family moment, or both? Let's break it down with facts, humor, and a little bit of chismis for our kababayans in the Philippines, United States, Canada, Australia, Italy, Hong Kong, UK, UAE, Saudi Arabia, at iba pang sulok ng mundo. Before we dive in, mga katropa, hit that subscribe button, i-like ang video at i-comment ang inyong thoughts. Kung gusto nyo ng mas maraming ganitong content, mag-super thanks na rin para iwas sakit sa ulo, diretso sa ad revenue yan, lalo na para sa ating mga OFW viewers sa US, UK at Middle East. Let's make this video go viral. So ano nga ba ang nangyari sa 47th birthday ni VP Sara? Picture this, isang restaurant sa The Hague, puno ng pamilya at allies. Nandun ang kanyang ina, si Elizabeth Zimmerman, ang kapatid na si Davao City Mayor Baste Duterte, na later on magiging Vice Mayor na, at si Rodrigo Roa Duterte naman ay ang mayor. At ang uncle na si Bong Duterte. Kasama rin ang mga bigatin sa politika, sina Senators Amy Marcos at Robin Padilla, Senator-elect Rodante Marcoleta, at dating spokesperson na si Harry Roque. Parang isang political Avengers, pero instead of fighting Thanos, they are rallying for one cause, ang pagpapalaya kay former President Rodrigo Roa Duterte mula sa ICC. Pero teka, let's set the scene. Hindi ito typical na birthday bash. Walang confetti cannons o karaoke. Sa halip may serenade ng birthday song, isang cake at isang matinding mensahe. ICC, send Duterte home. Ang tanong, bakit ginawa ni Sara ang kanyang birthday na platform para sa advocacy na ito? Is it a genuine cry for justice or a calculated move to keep the Duterte name alive sa political arena? Let's unpack both sides, mga katropa, para fair and square. Ang birthday ni Sara ay hindi lang tungkol sa cake. It's a statement. Sa isang banda, ipinapakita niya ang kanyang loyalty sa kanyang ama na kasalukuyang detained sa kulungan nga dyan sa Hague, no? Dahil sa mga kasong crimes against humanity, kaugnay ng kanyang drug war. Sa kabilang banda naman, it's a masterclass in political branding. By turning her birthday into a rally, Sara keeps the Duterte legacy front and center, lalo na't may impeachment case siya sa Pilipinas. Pero bago tayo mag-judge, let's look at the facts. Now let's talk about the elephant in the room. Ang ICC case ni former President Rodrigo Duterte noong March 11, 2025, inaresto si Duterte sa Manila dahil sa ICC warrant para sa crimes against humanity na may kinalaman sa kanyang drug war. Imagine the scene, isang dating pangulo na kilala sa kanyang fiery speeches at unapologetic style, biglang nadakip at dinala sa The Hague. Parang teleserye, pero totoo. Si VP Sara bilang anak agad na lumipad sa Netherlands para suportahan ang kanyang ama. Sa kanyang mga pahayag, tinawag niyang kidnapping ang pag-aresto kay Duterte at iginiit na labag ito sa sovereignty ng Pilipinas. But let's be real, ang drug war ni Duterte ay controversial. Rights group
Rights groups claim na libo-libong namatay, often without due process. Pero para sa kanyang supporters, ito ang nagdala ng peace and order sa bansa. So sino ang tama? Sa isang panig, ang mga kritiko ni Duterte ay nagsasabing ang ICC case ay isang hakbang tungo sa justice para sa mga biktima ng drug war. Sa kabilang panig, sinasabi ng mga supporters ni Sara na ito'y political vendetta, no? Posibleng orchestrated ni President Marcos Jr. para ma-sideline ang Duterte sa politika. Ano sa tingin ninyo, mga katropa? Is it justice or politics? Sabihin nyo yan sa comments below at kung may extra budget kayo, mag-super thanks naman para suportahan ang channel natin sa US, UK at Saudi Arabia. Kung akala nyo tapos na ang drama, mali kayo. Habang nasa The Hague si Sara, ongoing ang kanyang impeachment trial sa Pilipinas. Noong February 2025, inimpeach siya ng House of Representatives dahil sa mga akusasyon ng misuse of public funds, plotting to assassinate President Marcos at iba pa. Pero si Sara, cool as cucumber. Sabi niya, it's a political vendetta at hindi siya natatakot. Let's break it down. Ang mga critics ni Sara ay nagsasabing may ebidensya ng irregularity sa kanyang office tulad ng mga questionable receipts na may mga pangalang kamote at mango. Parang script ng comedy show. Pero seryoso, sa kabilang banda, sinasabi ng kanyang supporters na ito'y paninira lang dahil takot ang administrasyon sa kanyang political clout. After all, si Sara pa rin ang may mataas na approval rating. Imagine 47% kumpara sa 30.1% ni Marcos. Ang tanong, kaya ba ni Sara na gamitin ang ICC issue ng kanyang ama para i-rally ang suporta ng masa? Or is this a risky move na maaring mag-backfire? Let's hear it from our OFW kababayans in Australia, Italy, at Hong Kong. Comment below kung ano ang tig ninyo. Hindi lang sa The Hague nagpaparamdam si Sara. Bago siya lumipad doon, nagpunta siya sa Qatar kasama si Senator Amy Marcos para makipag-banding sa OFWs. Picture this, Villaggio Mall, puno ng mga Pinoy na dinumog si Sara at Amy with Jollibee buckets in the background. Parang fiesta, pero hindi lang ito tungkol sa chicken joy diplomacy. It's a part of Sara's global campaign to drum up support for her father's release. Ang ICC sent him home. Rallies ay nagaganap hindi lang sa Netherlands kundi sa iba't ibang bansa organized by Filipino communities. Sa kanyang birthday mismo sa labas ng sovereign ng Hague prison, nanguna si Sara sa isang rally kasama ang mga supporters na kumanta ng Pilipinas, Duterte pa rin. Yan. Pero here's the catch. Ang ICC ay hindi basta nagpapakawala ng detainees. Ang trial ni Duterte ay naka-schedule sa September 2025 at maaring tumagal ito ng taon. So bakit ito ginagawa ni Sara? Is she genuinely fighting for her father? Or is she building her political capital for 2028? Ang kanyang approval rating at grassroots support ay malakas pa rin, lalo na sa Mindanao. Pero ang impeachment case ay maaaring maging hadlang. Ano ang next move niya? Let's speculate with a bit of humor. Maybe a Duterte Marcos rematch sa 2028. Kung gusto nyong malaman ang susunod na kabanata ng Duterte saga, i-subscribe na at i-share sa inyong mga kaibigan sa Norway, Denmark at Japan. Para sa ating mga OFW, sa US, Canada, UAE, Saudi Arabia at iba pang bansa, bakit mahalaga ang ginagawa ni Sara? Simple, ang kanyang laban ay hindi lang para sa kanyang ama, kundi para sa narrative ng Philippine politics. Ang Duterte brand ay simbolo ng tough on crime governance, pero ito rin ang dahilan kung bakit sila nasa hot seat ngayon. Ang ICC case ay isang test case para sa international justice. Kung kaya nilang i-convict ang isang dating Asian leader, it could set a precedent. Pero para sa mga ordinaryong Pinoy, lalo na sa mga OFW, ang isyung ito ay tungkol sa sovereignty at identity. Sinasabi ni Sara ng ICC case ay isang affront sa kalayaan ng Pilipinas. Sa kabilang banda, ang mga biktima ng drug war ay nagsasabing ito ang kanilang pagkakataon para sa hustisya. Ano ang mas mahalaga? National pride o accountability?
Let's make it interactive mga katropa sa comment section. Sabihin nyo, Team Sara ba kayo o Team Justice? At kung nasa Switzerland, Austria o New Zealand kayo, mag-super thanks para isupport ang aming deep dives. Kaya naman mga katropa, ang 47th birthday ni Sara Duterte ay hindi lang tungkol sa cake at candles. It's a bold statement of loyalty, defiance at political strategy. Habang siya ay nangunguna sa ICC Send Him Home campaign, ang Pilipinas ay nanonood at ang mundo ay nakikinig. Will Sara turn this crisis into a comeback? Or will the impeachment and ICC cases spell the end of the Duterte dynasty? Only time will tell. Pero isa lang ang sigurado, ang politikang Pinoy ay hindi kailanman boring. Kung nagustuhan nyo ang deep dive natin, mga katropa, don't forget to subscribe, like, at share sa inyong mga kaibigan dyan sa US, Canada, Australia, Italy, Hong Kong, UK, UAE, Saudi Arabia, at lahat ng sulok ng mundo. Comment below kung ano ang birthday wish nyo para kay VP Sara at mag-super thanks para i-support ang channel natin para sa mga OFW. This one's for you. Salamat sa inyong suporta. Hanggang sa susunod mga katropa, keep it fierce, keep it fab, and keep it real. Bye-bye!